Hello, and thanks for joining us. I'm Brother Bob Pauline. On August 31st, 2009, the world lost a spiritual leader who has changed the lives of millions of people. Brother Eraño G. Manalo, the executive minister of the Iglesia ni Cristo, was a man of God whose leadership inspired obedience, discipline, and always the greater love for God and our Lord Jesus Christ. And he led by example, inspiring every member to live their lives always up to God's standards and not man's. He was admired, he was loved, and deeply respected by members and non-members alike. And the world learned just how much as millions of people lined up, some for days, just to get a glimpse of him, even after he had already passed. Narito po ang kabuuan ng official statement ng Iglesia ni Cristo tungkol sa pagkamatay ni kapatid na Eraño G. Manalo. It is with deep regret and sorrow that I inform the entire membership of the Iglesia ni Cristo and the nation that our beloved leader, our executive minister, Brother Eraño G. Manalo, passed away at his home at 3:53 p.m. yesterday, August 31, 2009, at the age of 84. According to his personal physician, Dr. Ray Melchor Santos, the immediate cause of his death is cardiopulmonary arrest. Nasa Central Temple ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City ang labi ng pumanaw na Executive Minister ng INC. Marami ang nagulat at nalungkot at marami rin ang dumagsa sa INC Central Temple para makiramay at masilip sa huling sandali ang leader ng Iglesia. Samantala, bumuhos nga ang pakikiramay sa pagpanaw ni K.R.D. Manalo, isa po sa pinakama-impluensyang religious leader sa Manalo, the executive minister of the Iglesia ni Cristo, died yesterday of cardiopulmonary arrest. Na dumami ang mga tao sa labas ng Iglesia ni Cristo Central Temple matapos mabalitaang pumanaw na si K.R.D. Manalo. Marami sa kanila ay nabigla sa pagpanaw ni kapatid na Eraño G. Manalo, lalo't wala namang napapabalita na malubhang karamdaman ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. The passing of K.R.D. made headlines. But that wasn't the first time, because when Brother Felix Manalo passed away in April 1963, many were convinced that they would soon be witnessing the crumbling of the Iglesia ni Cristo. Some questioned just how effective his successor would be, Brother Eraño G. Manalo, who became the executive minister. Well, that was 46 years ago. And this is the Iglesia ni Cristo today. In the nearly 5 decades of inspired leadership of K.R.D., the list of the church's accomplishments goes on and on. Building houses of worship worldwide, doing various civic work, and succeeding in the global expansion of the Iglesia ni Cristo. Point to virtually any country on a world map, and you will find the Iglesia ni Cristo nearby. But in all these years, K.R.D. never relied on his own human capabilities. Instead, he always put all his trust in what God can do for this church. And just look at how far the Iglesia ni Cristo has come. Who could deny the hand of God in all of this? But as executive minister, K.R.D. not only took care of the outer being of the church. His primary concern was taking care of the millions of spiritual lives that made up the body of Christ in the Iglesia ni Cristo. Up until the time of his passing, he continued to write worship service lessons that was taught in all local congregations across the globe. He had one goal: to make sure that every member of the Iglesia ni Cristo would be saved. Narito na tayo, mga kapatid. Huwag kayong uuwi.
na hindi niya nakukuha ang basbas, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Hinihiling ko sa Kanya na sa sandaling ito ay ibabahan niya sa atin ang Kanyang banal na Espiritu. Ibabahan niya sa kapulungang ito ang isang malakas na kapangyarihan na siyang pupukaw sa ating damdamin para tayo magpanibagong sigla at magpanibagong lakas at hawakan nating buong giting at tatag ang pananagutang tinanggap natin sa Diyos. He preached the true gospel. He cared for the brethren as if they were his own family and worked tirelessly for every soul, rich or poor. Every soul is worth saving. That was Brother Eranio G. Manalo. It's who he was. It's who he was born to be. And it's he who God chose to lead his people. When we come back, find out how members of the Iglesia ni Cristo throughout the world were affected deeply by the news of his passing, and see what it was like to be in the midst of the sea of mourners as the church bid farewell to the man that brought us closer to God. Stay with us. Gaano po kahalaga sa inyo ngayon si Brother? Ay siyempre, patulad po ng sugo. Napakalaking kawalan po siya sa amin ngayon dahil siya po ang gabay ng buong iglesia. Sa pagtuturo, sa lahat ng bagay, gabay po siya. Halos parang yun ang tatay natin na gumagabay sa atin sa iglesia. Yan ang nagdadala sa atin. Parang tatay na natin siya na magdadala sa atin sa Ama. Naku po, napakahalaga. Napakahalaga po. Parang nawala na rin ako ng magulang na nagtuturo. Mahalagang sa akin kahit na nga po ako nag-iisa. Talagang ako ho ay sinikap kong siya'y makita. Kahit ako nag-iisa. Napakahalaga po sa akin siyempre po. Kasi dahil po sa kanya na naalagaan po niya kami at ang aming pananampalataya hindi na po matitinag po. Mahal na mahal ko yun. Napakahalaga po. Hindi ko po matitiis na hindi makita sa huling gabi. Sapagkat mula po sa pagkabata ko, inalugan niya po ang pananampalataya ng bawat isang kaanib sa iglesia. Kaya, bagamat nagdadalamhati po ako, alam ko pong gusto na siyang pagpahingayin ng Ama. Pagkat natupad na po na niya lahat ang napakaraming gawain sa iglesia. Naitalatag na po ang halos lahat ng mga dapat maitatag niya bago siya pumanaw. Mahal na mahal po. Marami pong ginawa sa aming buhay. Tinuro sa amin ng mabuting gawa, mabuting buhay. Napakamahalaga sa aming buhay. Kaya eto ako ngayon purang makita ang kapatid na Erdi. Welcome back. The news of Brother Erdi's passing revealed an absolute unity among members of the Church of Christ, and it was a kind of unity that withstood all levels of fatigue and tested human endurance. Bunga ng kasabikan ng mga kapatid na matunghayan ang labi ng kapatid na Eranio G. Manalo, kahit malayo, ay sinikap ng mga kapatid na lumuwas dito sa Maynila. Sa sentral ng mga kapatid ay matinding kalumbayan na ang kanilang nadarama. Sa kanilang mga tahanan ay ginayak ng mga magulang ang kanilang mga anak at buong sambahayan sa pakikiramay. Maging ang mga nasa ibang bansa ay hindi nag-atubili. Hayag na hayag ngayon ang pag-ibig ng buong iglesia sa kapatid na Eranio G. Manalo at ang pakikiramay sa panahon ng dalamhati. Kahit ang ilan sa kanila ay matanda na, sila ay nagsikap pa rin na makarating.
Ang bilang ng mga taong dumagsa dito sa Templo Central ay isa lamang sa mga kahayagan kung paano iniibig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang tagapamahalang pangkalahatan. Kanina ay halos na magkakasabay na dumating ang mga kongresista upang personal na ihayag ang kanilang pakikiramay sa kabila ng dami ng bilang ng mga kapatid na panatili ang kaayusan at kapayapaan. Hindi alintana ng mga kapatid ang pagod at mahabang oras sa pagpila upang masilayan ang kapatid ni Eranio. Mga kapatid ang hindi magawang harapin ang kanilang mga pansariling gawain sapagkat ang nasa isip nila ay ang makarating sa Templo Central. Sa kabila ng manakanak ang pagbuhos ng ulan ay hindi pa rin matinag ang mga kapatid sa pagdagsa dito sa Templo Central. Ito sa madaling araw, subalit gaya na nakikita niyo sa aking likuran, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal. Wala pa rin patid ang pagdating ng mga kapatid na nakikiramay dito sa Templo Central. Mananatiling inspirasyon ang kanyang mga payo at paalaala upang manatiling matatag ang bawat sambahayang Iglesia ni Cristo. Sa aking likuran, yan po ay papunta pa lamang sa dulo ng pila kung saan umabot na sa New Era University. Pagkatapos ng mahabang oras sa pagpila ng mga kapatid, kasama pa ang malakas sa pagbuhos ng ulan, ay nagtagumpay pa rin sila na masulyapan ang labi ng kapatid na Eranio G. Manalo sa huling pagkakataon. Araw ng funeral wake ng kapatid na Eranio G. Manalo ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kapatid. Sa kahuli-huli ang pagkakataon ay umaasa pa rin sila na kahit na sa huling sandali ay masilayan nila ang ating kapatid na Eranio G. Manalo. Hindi matapos-tapos ang pagpapakita ng pagmamahal ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa ating kapatid na Eranio G. Manalo. For a week, hundreds of thousands of people came daily to pay their last respects to our beloved brother Erdi. And when the day came to say our final farewells, the world watched as another chapter closed in the history of the Iglesia ni Cristo. I think this is one of the most solemn funerals that I have attended. It surely shows yung disiplina na itinanim na ni Ka Erdi sa lahat ng mga nasasakupan ng ating kapatiran sa INC.